Okay, tuloy-tuloy na tayo mga hitad. So, ipinagmamalaki ng mga trolls ni Kuting ng Norte na kesyo nagsalta daw siya sa Australian Parliament. O, di ba? Parang, wow, pinalakpakan si Kuting. Mga julul. Mga julul. Kung si President Xi Jinping na hindi naiintindihan ng majority, okay, ng nandoon sa bulwagan ay pinalakpakan, you know, protocol yan na kailangan siyang palakpakan kahit isinusuka si Kuting ng Norte. Okay, hindi siya bukod tangi na espesyal siya, lalo mag-isa lang siyang katangi-tangi na nag-address doon ng mga katsuba-chuchu niyang mga statement. Of course, you know, it's okay naman na magsalita ng mga ganyang sinungalingan, drama-drama. Of course, siyempre, in respect sa relation, bilateral relation ng dalawang bansa. Okay? Normal lang naman yon. Okay? Tama lang naman yun na may mga ganong klaseng mga drama-dramatization, o di ba, mga ugnayan ng dalawang bansa. Pero hindi ibig sabihin na si Kuting, right? Si Kuting ay bida-bidahan na, you know? Siya na pinaka the best, which is hindi totoo kasi mga kababayan, eto mga eksenang banga. Okay. So ayan, may bumoljak sa kanya. Si Senator Senator Rice. Okay? Si Senator, ano yan? Ayan, si Janet Rice. Okay? So anong sinasabi niya ni Janet Rice? So pinakita niya habang nagsasalita si Kuting ay binoljak niya ng bonggang-bongga. Stop the human rights abuses. Okay? Anong sinabi niya dyan? Under the Marcos Kuting Jr., corruption in the Philippines is getting worse. There are hundreds of political prisoners and anti-terrorism laws are used as legal cover for extrajudicial killings. Yet the Australian government invited him to address the parliament today. Shame. So, nakakahiya ayon sa kay Janet Rice. Ngayon, mga palaga, at may actually, tingnan natin. Tagalin naman natin to. Alright. Okay. Tagalin natin. So, di ba nakita nyo? So, boljak na boljak ang Kuting. So, ano? Hindi ba gugurgurin ni Lisa yan? Hindi ba gugurgurin at naipahiya na naman kay mga Jotang Genemes kayo? Oh. Ngayon, ang ibig sabihin nito mga palangga, kilala naman ang mga Marcos talaga sa pangdorobo. Diba? Kilala naman sila, nakala natin, nung siya ay nakaupo, ay ayusin niya at patutunayan sa taong bayan na hindi totoo yung pagbibintang sa kanila noong mga dilawan. Yung pala, totoo ay may malala pa nga, di ba? O even si Senator Jordan Steele nagsalita din. While President Marcos Jr. gave a speech to the Parliament today, I was proud to protest in solidarity with the Australian Filipino community outside Parliament. Stop the human rights abuses. So, mga palangga, wala namang ano dyan. Sabi nga ng friend kong lawyer, you know what, dito sa Amerika, wala na talk about yung pinag-usapan namin na hindi mahirap kumbinsihin, you know? Pag mga kaso-kaso, pag pinag-usapan ng Marcos, tapos nakakonek si Lisa Smugs, Araneta, ganyan, hindi mahirap kumbinsihin ang judge at ang jurors pag pinag-usapan ang kawatan, ang pagnanakaw ng Araneta Marcos o ng Marcos. So ngayon, ipinakita dyan, mga kababayan, ni Janet Rice na sila ay nawindang o nabahala sila dahil binigyan nga ng Australian Parliament ng pagsasalita pa itong tsansa si Kuting Jr. na magpabida-bidahan sa mata ng mga dugyots. Nakala mo bida-bidahan siya sa kabila ng lumalalang katiwalian o malupit na mga human rights abuses. Ano yung mga human rights abuses? Nabanggit na ni Janet Rice yung mga pagtatanim ng kaso. O, sino mga tinamnan? O, kasama na ako dyan. Tinamnan ako ng kaso. Diba? Gumawa ng kwento. And I thank you, Senator Janet Rice. I hope may friends ka na mga Filipino for sure.
just translate kung ano yung mga pinagnangak ko dito. So, ngayon, mga palangga, so, syempre may mga Filipino friends, o Filipino mga kababayan natin. So, nakikita nila at may mga nag-i-inform sa kanila na malala pa rin, okay? Itong ginagawa ni Marcos Jr., mas lumala nga daw eh. 'Di ba? Ang pag-aabuso sa karapatang pangtao. 'Di ba? Ano yung mga sinasabi niya? Although, mga palangga, wala na, guys. Ayan. So nakikita ninyo, so binoljak siya ng bonggang-bongga. So yung mga drama ni Kuting, it's all BS, yung mga motherhood statement, mga grandstanding eklabos niya, na akala mo lagi na lang pa-script-script. Ito ay kabuisitan ng lahat yan. Wala nang maniniwala sa kanila. Lalo na ngayon, palala na. Kung gumanda sana ang buhay ng mga Pilipino, gumanda sana ang buhay ng mga OFW at nagsiuwian na, doon ka maniwala na bumangon ng Pilipinas. Pero all this travel ni Kuting, ito po ay paggagasta lang sa pera ng bayan at drama-drama lang na kunyari, na concerned siya sa Pilipino, concerned siya sa inyo at pinag-uusapan ang peace talk, mga ganyan. Anong pinag-uusapan nila? Tingnan ko. Anong mga eksena ni Kuting doon tungkol sa history ng Pilipinas at ang Australian, yung pagkakaibigan chuchu. So those are, pwede namang magpalitan na lang ng notes. 'Di ba? Hindi na kailangan mamasahe pa papunta sa Australia para pag-usapan itong mga pistok na ito, mga strategic chuchu. Kasi wala naman talagang peace sa Pilipinas. Babalik na naman tayo. Kahit anong sabihin ni Kuting na mga drama niya, ito ay pinapahiwatig niya, ito mga dapat na magkaroon ng magandang ugnayan ng Amerika dahil tayo ay may history sa ganito, sa ganyan, pagiging partner sa sa strategic, strategic partner. Ito ay nakakapagpatibay sa ugnayan ng mga Filipino citizen sa Amerika, sa Australia, at dyan sa Pilipinas, at even the Australian Filipino community. So mga ganong mga drama-drama na concerned daw si Kuting sa issue ng seguridad ng Pilipinas o ng dalawang bansa, yung mga mutual understanding, security and defense, blah, 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 at ang pinag-uusapan nila yung mga nakaambang mga threats, di ba? Mga ganon, dapat stabilize itong mga pangkapayapaan, those are common, basang-basa na ni Kuting sa mga script niya yan, mga palangga. Pinag-uusapan yung mga importanteng pagkakasunduan, okay, ng Australia. Mga ganyang dramatization, narinig nyo na yan, mga palangga. Mas importante daw ang ugnayan ng Pilipino at Australia na dapat pangalagaan natin, blah, 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 at isusulong natin ano pa sinabi niya doon? At pinagmamalaki niya na hindi daw pwedeng manghimasok, okay, ang sino mang mga ibang lahi. Sabi niya, I remain firm, sabi niya, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. Julul, utang ina ka. Anong pinagsasabi mo? Diba? Pinapasok mo nga yung ICC din sa loob ng Malacanang. Nagsisinungaling ka namang hinayupa ka dyan. Diba? Ano sabi niya? I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Really? Anong ginagawa mo ngayon? Tuta ka. Tuta ka ng mga pulboronic. Wala mga kakwenta-kwenta to. Pinagsasabi nitong hinayupak na to. Ano ba mga sinasabi niya? Wala na, puro kabuisitan yan. On behalf of the Filipino people, I thank Australia for standing with the Republic of the Philippines. Pero ikaw, tumayo ka ba? Maaari ang Australia, I for sure, ang friendship nila is sincere naman. Okay, whatever. For sure, may interest yan. Hindi na magkakaroon ng, alam mo, ang bawat bansa naman, pareho lang may
interest yan, may vested interest. Diba? Pero dapat mutual ang kanilang interest. Hindi pwedeng si Australia lang o si Amerika lang o si Russia lang ang makikinabang. Dapat ganun din tayo, ang Pilipinas. The problem is, ang nakikinabang lang si Kuting at yung pamilya niya. Kung ano man yung nakukuha natin sa mga bansa na nakikipag-partnership tayo o nakikipagkaibigan tayo, napupunta sa bulsa ng mga buwaka ng ina. Kung ano man yung aid na binibigay sa atin, hindi naman napupunta sa taong bayan yon, kundi napupunta sa kanilang bulsa. Dahil kung lahat ng aid na ibinibigay ng Amerika, Europa, Australia, kung sino pa man mga bigay sa atin ng aid in terms of, minsan may mga kalamidad, hindi naman napupunta sa Pilipinas, hindi sa Pilipino eh. Di ba? Yung iba nga dyan, yung mga spam, although hindi man ako mahilig sa spam, once in a blue moon lang. Naalala niyo ng panahon nung, mga nakaraang panahon, pinapalitan ng mga nataga-gobyerno, panahon ni Noy yun eh. Ang spam naging sardinas. So yun yung mga halimbawa na kahit anong ganda ng mga script ng bawat presidente, lalo na si Kuting ngayon, dahil siya ang presidente ng mga ahas, wala nang kwenta yan mga palangga. Ano pa sinasabi niya? Doon sa parliament speech niya. Gusto niyang makipag-collaborate para sa mga negosyo na darating, mga foreign investment. Mga ganyang katsutsuhan. Again, pinag-uusapan na naman yun doon, binibila-bila niya, economic security and development responses to Chuba Chuchu. Okay, to cut the long story short, mga palangga, it's all bullshit. It's all katangkaduhan. Babalik na naman ba tayo? Babalikan pa na naman. Sabi ko nga, bago sana siyang mamasahe, gumamit ng gasolina, gumamit ng fuel, lumamon ang mga buwaka ng inang Lisa kaya bumutod, umiinom ng alak sa loob ng eroplano, yung gastos pangbayad sa mga girl lalo na sumabit sa loob ng eroplano, pangbayad sa mga mainstream media na millions of pesos bago sana lumipad sa Australia at babalik na naman yung hayop na yan sa March 4. Alam nyo ba? Pag uwi niyan, uwi na yata yan ngayon babalik na naman yan uli sa March 4 yung okay ng buwaka ng inang yan. Diba? Again, bago sana siya pumunta, well, we all know, mga kababayan. Diba? Hindi yan na kailangan pang mag-chuba-chuchu doon about economy. Dahil si Kuting mismo pa, ulit-ulit, araw-araw nating sasabihin dito, ang sumisira sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil sila mismo ang mga traidor, ang mga walang hiya, ang mga taksil sa ating bayan. So kahit ano pa mga kadramahan ni Kuting dyan na pinagsasabi niya, lahat po yan ay mga kasinungalingan. Right? O ngayon, napahiya ang hitad. Mga grocery ko, makagastos ka ng 8K pataas para ka na rin nabudol, sabi ni Mariela Francesca. Yun na nga Kahiya-hiya, nag-speech pa para lang mabash ng ibang bansa, sabi niya. Correct. O ayan. O nabolja ka tuloy, stop the human rights abuse. Ibig sabihin, hindi natutuwa ang tao, ang not only us, even, itong senador ng Australia at marami pa mga Australian Filipino na sukang-suka sa iyo. Kaya itigil mo na yung mga kabalbalan mong pa-speech kasi paulit-ulit lang naman ang speech mo. Peace, economic prosperity, di ba? Ano pa? Peace, economic security. Ano pong mga binabanggit mo? Investment, putang ina. Investment, kasabot ka nga ng smuggler. Marcos resign, sabi ni Karen. Kung babalik pa siya dito sa Australia, walang hiya talaga si Bongbong Marcos, sabi ni Pobreng. Babalik siya. You know what? Kasi, pakita ko sa hindi ko pala pwede pakita kasi baka masusog yung nagbigay sa atin ng information. Babalik yan. Basahin ko sa inyo. Ito. Okay. Ito yung invitation doon sa mga yung mga Filipino community. Ito ang invitation. Babasahin ko ng bonggang-bongga, ha? Ayan. Filipino community event with the President Bangag na Bangag. Official registration form for the Filipino community event. Okay? Kailan ito? Melbourne Town Hall. Ayan. Lusubin nyo. Dali. Mag-welga kayo ng bonggang-bongga. Iparating nyo. Ito mga sabihin ko sa inyo. Sa March 4, nasa Melbourne Town Hall yan. Dyan.
ang kuting na yan, babalik sila. Anong sabi dito? You have been nominated to attend the Filipino community event with the President Pangag at the Melbourne Town Hall on March 4, 3 to 9 p.m. 3 to 9 p.m., tandaan nyo, alongside the ASEAN-Australia Special Leaders, okay, Summit 4 to 6 actually ang summit is 4 to 6 of March 2024. Pero makikipag-meet up, ang ulupong na ito ay March 4. Kita mo? Pag ganon-ganon lang ang hayop na yan. Ano yung purpose niya? Hindi lang pwede naman, kung meron talagang katulad yan, okay? Mga bilateral chuchu na yan. Pwede namang isahan lang ang pagpunta. Imagine mo, pumunta sila ngayon, drama-drama, tapos babalik na naman. Diba? Babalik sila ngayong araw. Tapos, babalik na naman ulit sa March 4. Sabi ni Cebuano, nasa Australia, wag kayo pa auto, baka bayaran din kayo. Ano yung Sayarot kayo nabasa ko? Nasa kote si Sayarot sa Australian Federal Police, di ba palangga? Si Sayarot nasa kote sa Pilipinas na intercept yung kanilang exportation, yung export na pulburon papuntang Australia. Na-intercept, nahuli ng Australian government, then na-trace kung sino yung mga may-ari at nakalink kay Sayarot. Yun. Pero hindi nakapunta si Sayarot sa Australia at hindi siya doon nahuli. Sa Ayala, Alabang siya nahuli at ang nag-drive na sa kanya during that night ay si Bullet Halosos. Ito yung picture na yan, mga palangga. Yan. So sa Pilipinas yan si Sayarot na sa kote. Alright, so balik tayo dun sa issue, mga palangga. So, imagine nyo, now you know, yung buwaka ng inang kuting pumunta ng Australia, binoljak ng Senador Janet Rice, ang kapal ng mukha, uuwi na yan mamaya, dyan sa oras ninyo dyan sa Pilipinas, then babalik uli sa March 4. Hawak ko yung invitation eh. Okay, nandito, binabasa ko sa inyo, kaya abangan nyo ng bonggang-bongga yan. So, kung kayo na lang, magdala kayo ng megaphone. Sabi nyo, kuting, buha ka ng ina mo. Gaganon nyo ng bonggang-bongga. 3 to 9 p.m. sa Melbourne Town Hall. O kung malapit kayo dyan, bahala na kayo dyan, mga palangga. Diba? O, anong kadyutahan yan? Kapal na mukha, diba? O, bago umalis, anong ginawa ng hinayupak ni Kuting? Anong ginawa ni Kuting? Anong ginawa niya sa kay pangalan nito? Anong pinagsasabi niya kay Pastor Kibuloy? Ito, ang sabi ng Julul, kaya tungkol sa sinabi nga ni Pastor Kibuloy na assassination, na pwede na ipapategi siya. Patawa-tawa pa siya. Ano sabi niya? Anong assassination? Okay? Ang gusto daw ni Kuting ay dumalo siya. Ito yung exact word niya. Ano sabi ni Kuting? If he has an opportunity in the hearings in both the House and the Senate to say his side of the story, then he should do it. Okay? Ayun na nga. Yan na ba? Nalipat na ba ang Supreme Court? So, korte na ba yung... Kuting, korte na ba yung ang Senado at saka Kongreso? So, dyan nalilitisin lahat. So, kitang-kita mo na sila ang nasa likod nito. So, monitored ni Kuting to. At yan, isa sa expose ko sa inyo. November pa lang, last year pa lang, sinabi ko na sa inyo na nagagigipilin si Kibuloy. So ngayon, gusto ni Kuting, yun nga, na magsalita daw si Pastor Kibuloy dito, kasi sabi pa ni Kuting, ngayon, kung sinasabi niyang hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan. E di sabihin niya, pagka ganito, ano mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sisipot, baka makontem siya. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung akusasyon sa inyo ni Glenn Chong, diba? Na nakipagsabuatan kayo sa Smartmatic, sinagot niyo bang mga hayop kayo? Signed affidavit? Yung binato sa'yo ni Pangulong Duterte, na bangag ka noon hanggang ngayon at durugista ka, pulburonik ka, isa kang scam bag, okay? Isa kang jutang ginemes, sinagot mo ba? Anong ginawa mo, Marcos Jr.? Diba? Binato mo ng what? Ginawan mo ng fake news ang prescription na tinitake o dating tinake ng Pangulong Duterte, yung Penta. Yan bang kaululan mo? Yan bang presidente? Tapos si Pastor Kibuloy ay gusto nyo nang litisin sa Senado at sa Kongreso. Malinaw pa sa sikat ng araw na
na ikaw ay, at saka si Lisa Smugs, ay nasa likod nito. Wala kang utang na loob na buwaka ng ina ka. Wala nang ang pumansin sa'yo during the campaign. Hindi na nga nagpabayad sa'yo ang SMNI, binaboy mo pang hinayupa ka. Binaboy nyo pa. Kung di ba naman kayo napakawalang hiya. Kayo na ang pinaka-demonyo, nalagpasan mo si Satanas. Oh. Hindi dumalo sa hearing si Pastor dahil hindi yan Supreme Court o hindi dadalo. Mabuti pa yung mga senador at Congress na nagsisesyon, pulburo na lang kayo. Yun na nga mga palangga. O, ano sabi mo, Kuting? That's why my advice for him is just face the questioning in the House and in the Senate hearing. Maririnig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano talaga nangyari dito. Kapal na mukha mo. Eh yung taong bayan na nire-require ka na magpadurugista test ka, magpapulburon test kang adno. Ha? Napulburon ka. Bakit ayaw mong harapin ang taong bayan na magpapulburon test ka para matahimik na, well, hindi naman talaga matatahimik, yung ginagawa mo. Bakit hindi mo sagutin ang inaakusa na, not really accusation? Okay? Yung mas smuggler ninyong kasabwat na si Michael Ma, na ayaw mong papuntahin dyan sa kongresong hinayupak ka at sa halip ay pina-appoint mo pa sa special envoy to China. Iyo di puta ka. Ngayon ang sasabihin mo, kailangan magpariwanag si Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy ba ay nagnakaw ng pera ng bayan? Hindi siya pinagtatanggol. Kung ano man yung kinaharap niyang kaso, doon sa korte niya harapin. Yan na ba ang korte ngayon? Ang Kongreso at Senado? Ikaw, buha ka ng ina ka. Yung smuggler mong in-appoint, si Sayarot na sinama mo sa state visit mo, na pinalabas ninyo, si Chandarimani, ba't hindi nyo sagutin yan? Total, gusto mo palang pasagutin si Pastor. Ikaw, presidenteng bangag, ba't hindi mo sagutin tong hinayupa ka? Kasama yung asawa mong hangol-hangol sa pera ng bayan, ng kasiyahan lang yata pera, magnakaw, mga putang ina nyo. Hindi pa kayo namuyod. Wala kang utang na loob. Napaka-ungrateful mo, forgetful mo, sabi nga ni Marlon Purificacion, na dating supporter din ninyo. Pati paglamon, pinagdadamot ninyo, pero ang pulburon overflowing. Tangina nyo, nung May 9, nakita ko kayo. Lumalamon kayo, overflowing ang alak. Wala kayong pakialam sa mga tao sa baba. Kaya nga kami nila SAS noon ay bumaba. Alam nga naman, bitbitin namin yung mga pagkain doon dahil di naman kami ang caterer doon. O baka magurgur kami right away. Nando doon si SAS, si Madam Ellie, si Joe. Witness kami na lumalamon kayo, liquor ban. Diba? Liquor ban yun during election. Dapat na kayo, kulong kayong lahat, mga inayupa kayo eh. Lumalamon kayo kasama yung mga oligarchs ninyo. Wala kayong pakialam sa mga sumuporta sa inyo sa baba, lalo na yung mga mahihirap na nagilad sa init at sa ulan na sinuportahan kang hinayupa, kang ungrateful kayo. Tapos gusto nyo magsalita si Pastor Quiboloy? Ay ikaw, yung pulburon mo, yung pagiging bangag mo, yung pagnanakaw nyo, yung loto nyo, na maya-maya may nananalo, hindi ka magsasalita. Deadmine yung hayop kayo. Ang gusto nyo lang magsalita yung mga taong ginigipit ninyo, katulad ko, katulad ni General Macanas, na gusto nyong ipapatay. Ilagay ko na kayo, mga pangalan ninyo, nauuna kayong dalawang mag-asawa, kayong tatlo, ni Romualdez, oras na may mangyari sa akin, kinaraykay ko na yung mga pangalan, mga pukinanginan nyo. Wisit ka? Gusto mo magpaliwanag si Pastor? Tapos ikaw ayaw mo magpaliwanag sa pagiging pulboronic mo? Ayaw niyong magpaliwanag? Bakit ang loto, nagnanakaw si Mel Robles ng mga picture sa mga clothing company at wala talagang nananalo. Tapos si Tulpo naman, tahimik. Dahil nga nabayaran ka na Tulpo, mga jutang dyan, impacto kayo. Ano pa? Ano siling mo? We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and what? And give him a forum to make his case. I think he should take advantage of this
Ulol, bakit hindi mo i-take advantage na sagutin ang signed affidavit ni Attorney Glenn Chong nandyan sa COMELEC? September 12 pa niya yan. Final. Anong sagot ninyo? Wala. Tangina ninyo. Oh, very powerful statement. Very powerful. True circumstances na witness ni Glenn Chong na kayo ay inaakusahan kayo na nakipagsabwatan sa Smartmatic. Eh, ba't hindi ka sumagot po? Tangina ka. Gusto mo pala magsagutan tayo eh. Yung mga issue, ba't di mo sagutin? Nagnakaw ba yan si Kibuloy? Iyo di puta ka mo. Oh, kung makapagsalita ka, tangina, puro kayo pulboron. Puro kayo pagdadamot sa taong bayan, pati french fries ipagdadamot nyo. Well, puro kayo pagbabayad sa mga empleyado para umattend ng mga rally-rally ng mga hinayupak kayo. May pa-issue pa kayo ng memo sa buong lahat, buong Pilipinas. Yung pagtatanggal ninyo dyan sa PIDEA, pagtatanggal ninyo sa mga workers, mga empleyado, yung pag-floating, okay? Pagtapon ninyo kung saan-saan sa mga general, sa mga matataas na officer o hindi matataas, mga men in uniform na nandoon sa Davao, okay, and now sa Cebu, yung pag-ano ninyo sa kanila, pagtutuligsa ninyo, paggigipit ninyo sa mga men and women in uniform, yan, anong ginagawa mong puting? Kayo naman men in uniform, kailan kayo kikilos? Papayag na lang ba kayong babuyin kayo ng mag-asawang ito at itang baluslos? Ako, handa na ako, well, matagal na ako handa lumaban. Papapatay ako ng mga ito, mga palangga, kaya na-record ko na sa FBI yung mga puki ng inang yan eh. At least, di ba, nakamarka na yung mga pangalan nila. Ang sabi nga ng friend kong lawyer, hindi mahirap kumbinsihin ang husgado ng Amerika at mga jurors para sabihin na ang mga Marcos ay kawatan dahil kilala sila sa buong mundo. Don't worry about that. Yun ang sabi ng friend ko. Oh, wala na kayong maipagmamalaki sa mundong ito. Dahil binigyan ka na ng chance ang hinayupak, ang hidiputa ka, na kunyari babangon ng Pilipinas, mga linti ka mo. Pinaggagago nyo ang taong bayan. Ang babangon pala kayo. Yang chat-chat-chat na yan. Na kunyari, ano ka? Kunyari, wala kang kinalaman, pero kayong nasa likod. Oh, uulitin ko. Bago mag-eleksyon, lalabas kayo ng what? Referendum. Tapos inamin mo na rin na isasabay nyo ang plebisito sa 2025. Para ano? Hindi para sa economic revision o prosperity, whatever. It's all waka ng Genemes. Para sa pansarili nyo. Kaya ang tamang sinasabi ni Duterte, sang-ayon tayong lahat na magkaroon ng charter change para sa economic provision, chuchu na yan, pero hindi dapat makinabang ang mga incumbent o yung mga kasalukuyang nakapwesto. Dapat yung next. Oh, pero hindi nyo gagawin yan. Kasi ang intention nyo ay babuyin talaga ang Pilipino. Ang intensyon nyo ay manatili ka sa pwesto. Bakit mga kababayan gusto nilang manatili sa pwesto? Kasi para hindi na ninyo masilip ang mga kabulastugan nila. Imagine nyo pag nag-change yan, silip lahat ang kababuyan ni Marcos, ni Lisa. Yung hayop na babaeng yan, ang punot dulo ng problema ng Pilipinas, lahat, party there, party here. Kita mo naman pukin ng ina, di ba? Nakita mo naman kung paano umarte na hindi papansinin si Inday. Akala mo binoto ang giatay. Binoto ka ba ng taong bayan ng 30 million? 32 million? Eh nakapagsabuatan ka lang naman sa Smartmatic? Signed affidavit ni Glenn Chong, kaya mo saguting? Impacta ka? O, ano sabi mo, Koting? Walang planong ipapapatay? Aaminin mo ba na magpapapatay ka? Eh gagamitin nyo nga eh. Yung puting, yung informante ko, narinig kayo. Sa the court, pinag-uusapan niyo yung ulo ko. Ito, you should know. Ulit-ulit ako, the court, kung saan kayo humihit-hit. Napuntahan ko yan. Doon. Sa court, bar and restaurant, doon kayo naglalaklak ng alak at nagpupulburo ni Lisa Smugs. Narinig na pinag-uusapan ninyo, kayo ni Robles,
na si Robles na ang bahala sa ulo ko. Kaya 'di ba may giveaway winning bonus sa Lotto noong December, 500 something million ba 'yon? Oh, pati si Robles nilagay ko na yung mga putang ina yan sa FBI. Pangalan nila. Kumbaga sa salitang natin, napablatter na lahat ng mga komputang din yan. Lisa Tanas, sabi ni Star. Oh, ano siling mo? Ano sabi mo? Walang planong ipapapatay? Aamin ka ba? Eh putang ina ninyo? Ang ginagawa nyo kay General Macanas, yung jutang ginamang akorda na yung walang bayag. Amunin kita ng ano eh. Baka hindi ka uubra sa aking sparring eh. Yung pakto mga to, walang bayag ang mga, ang hilig yung manggipit. Oh, kinasuhan nyo si Macanas. Lahat gusto nyo kasuhan, marami pang iba. Lahat gusto nyo patahimikin. Yung pagbabayad yun ng troll, yung paglalabas yun ng ads dyan, sa YouTube channel ko pa. Diba? Pagbabayad nyo, sirain mo mismo yung kapatid mo. Si Amy Marcos, si Pangulong Duterte at saka si Sara. Oh, Uniteam ba yan? Ang Uniteam, ang inyong kababuyan. Nag-unite kayo sa kabulastugan, sa pagdanakaw ng kaba ng bayan, pagpupulburon, lahat ng korupsyon, pinakialaman nyo na. Pati logo, pinagkikitaan ninyo. Mga walang hiya kayo. Sabi ko nga, mga palangga, nilagpasan nyo si Satanas. Mga yawa kayo. Kung noon ay minura namin si Noynoy, yung pamilya niya, mas masahol kayo. Times 1 million. Wisit kayo? Ang kapal ng mukha ninyo. Oh, ano sabi mo pa? Patawa-tawa ka pa? Ha ha ha! Walang merong gustong mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Again, aamin ka ba? Ay, nayupa kayo? Ano ba sabi niya? Walang mag-assassinate. Anong sabi ng Giatay? Oh. Why would anyone, maybe he's just very, very, sabi niya, wala na. Hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya assassinate? Hindi mo maintindihan? Eh, bangag ka eh. Kaya hindi mo maintindihan. Wala kang puso. Sinungaling ka. Hindi ka pa kunin ng, dilubyo. Ano pa siling niya? Patawa-tawa ka pang hunghang ka? Walang merong gustong mag-assassinate sa kanya. Hindi naman siguro, ito pang sabi ng Inayupak, hindi naman siguro siya nakapenta din. Kung di ka pa naman ulol, ikaw nakapulburon ka, tingnan mo, pang barbari ka, pang kanto ka, yan ba? Yan ba ang matino? Para kang dugyot na troll magsalita. Hindi naman siguro nakapenta si Pastor Kibuloy. Ganyan ka ba magsalita? Na kunyari, bait-baitan ka. Si Pangulong Duterte nagmumura. Well, magmumura kami hanggat gusto namin. Pukin ang ina nyo. Jutang ginina ka. Magmumura kami hanggat gusto namin. Tagos hanggang pusong itim ninyo. Ano siya, pinagbibintangan mo pa na baka nakapenta nil si Pastor Kibuloy? Kita niyo mga kababayan? Presidente ba yan? Again, prescription, yan, drugs, hindi yan katulad ng tinisisinghot mo. Kaya dumudugo na mga ilong nyo dyan, ng mga kaklase nyo sa pagsisinghot, dahil bawal yang ginagawa mo, illegal. Tangina ka, may ka pa, mayroon ka pang lakas ng loob na magsabi, nakapenta si Pastor? Hindi ko alam. Siguro natatakot siya sa mga pangyayari. Eh talagang matatakot yung mga tao dyan dahil gusto nyong gorgorin. Gusto nyong tamnan ng kaso. Lahat gusto nyo. Kaya mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung papayagan nyo itong hinayupak na mga buwaka ng genemis na ito, huli na ang lahat. Huwag nyo nang paabutin ng ng Pasko. Dahil kapag naisa katuparan nila yung buwaka ng inang charter change na yan, hindi na aalis yan. Kaya nga, bayad na mga buwaka ng genemis na mainstream media. Tignan ninyo, gumagaso sila sa ads. Ano nyo na lang yan dyan. Pwede nyo pakinggan o skip ads ninyo. Pakinggan ninyo, pagtawanan ninyo kahayupan. Shout out kay Joey. Sinend niya na pinost siya. Ang paninira sa mga, tinatarget nila yung mga video natin kasi nandito kayo. Sila to, di ba naman mga ulol? Dito nag-a-add sa atin yung kanilang mga black mga black ops.
Mga black propaganda. Ano sabi mo, Kuting? Ang hinayupa ka? Natatakot? Paano naman di matatakot ang mga tao dyan sa paligid ninyo? Even yung mga workers na pinagtatanggal ninyo, ay masawal pa kayo kay Satanas. Ang sungay nyo, 1 milyon, 2 milyon. Magpanggap-panggap kang giatay ka na, alam mo, tahimik ka, ganon-ganon. Pero masawal pa kayo kay Satanas. Oh, ano sabi pang ang pulboronic na ito? But again, the best way to diffuse the situation for him to testify before the committees in the House and the Senate. Bakit siya magte-testify dyan? Korte ba yan? Ikaw, ulit-ulitin ko. Bakit hindi mo sagutin? Bakit hindi mo sagutin ang akusasyon sa'yo na isa kang pulboronic? Okay. Isa kang bangag. Diba? Kung makaasta kayong hinayupa kayo, akala nyo pera ng bayan, pera nyo. Kaya kayo mga Pilipino, wherever you are, lalo na yung mga nasa Australia, kailangan nyo dyan magsalita. Ipahiya nyong buwaka ng inang yan. Lahat ng karatula, isulat nyo. Lahat ng galit nyo, isulat nyo sa papel. Isjampal mo sa pagmumukha ng mga hinayupak na yan. Then videoan nyo, isend nyo sa akin, o isend nyo sa i-share natin. Diba? Ipakita nyo yung puot nyo sa pambabastos. Imagine mo, pabalik-balik sa Australia. Ano yan? Bakit ka pabalik-balik? Kung ikaw ay matipid, kung ayaw mo lustayin ng pera, kung may mga importante kang gawin sa isang bansang yan, hindi ka pwedeng pabalik-balik. Kasi hindi ka naman libre ang pamasahe dyan eh. Isahan lang. Kaya nga tayo, di ba, pag tayo namimili, pumupunta tayo sa mga lugar, pupunta ka ng Baclaran, may dadaanan kang pinsan sa Mandaluyong o sa Pasig, dadaan muna ako ganyan, gaganon ako, tsaka ako pupunta sa Baclaran. Kumbaga, isahan mo lang kasi gusto mo magtipid. And at the same time, hindi ka gagastos ng panahon. Itong putang ina nito mga to, babalik sa March 4 sa Australia. Ano yan? Magta-transport kayo ng pulburon? Dahil hindi naman na-check ang aeroplano nyo kung magta-transport kayo ng pulburon at pera ng bayan, di ba? Ngayon, mga palangga, hoy, men in uniform, okay? Kumilos na daw kayo. So ngayon, ano to mga kadramahan mo? Ito pa isa. Kadramahan ni Abalos in connection dito sa pinag-uusapan natin. Asa na yung kadyutahan ni Abalos? Ano, ikaw pa Abalos, los-los? Ano, nasaktan kayo sa sinabi ni Baste doon sa Cebu? Ano sabi niya? Sam, ito sabi ni Abalos Los, nasangkasabot din nila Lisa sa lahat ng kahayupan nila. Some of the remarks made by local officials at the hakbang ng mga mahisog prayer rally last night were quite disturbing and inappropriate. Ikaw ba ka ng inakaabalos, disturbing kasi masakit dahil katotohanan. Dahil tinawag si Kuting ang amo mo ng scam, mga yawa ka mo. Yung pagnanakaw ng gobyernong ito sa kaba ng bayan, hindi ba disturbing yan? Hindi ba inappropriate yan? Hindot? Oh, may nag-send sa akin. Sino tong jowa mo? biglang ikaw, malinis ka ba? Oh, sino ito? Pakita ba natin itong picture? May nag-send lang sa akin. Alam niyo ba to? Oh, ito sino to si Generica Idon? Hindi naman daw itong asawa mo. Pakita nga natin. Yawa. Oh, ito sino tong matagal na yata itong picture na to. May nag-send lang sa akin. O, 2009 pa pala to. Oh, ikaw? Oh, ayan. Sino yan? Kayakap mo. Oh, may marites lang sa akin. Sino yan? Oh. Wisit ka? Tama ba yan? Oh, ano pa, Abalos? Ano pa pinagsasabi mo? Teka, basahin natin yung pinagsasabi ni Abalos. As public officers, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. Tanginan nyo, dignity, dignidad. As a public officers, yung pag-download nyo ng funds mula DICT and MMDA, noong time mo pa, at nang nabuking kayo sa Kongreso, tinapantapan nyo, inayos nyo, nang nabuking kayo, isusuli na lang namin ang pundo, mga inayupa. Pwede bang ganon?
pag na-booking ka, na nagnakaw ka, kumuha ka, nag-download ka ng pondo, isasoli, ay sorry na ha, kasi na-booking ako, isoli ko na lang. Yan ba? Dignified ba yan ganyan? Tama bang pag-uugali yan? Tama ba yan bilang public officer, you know? O mga ano kayo, mga kawatan? Ano pa sabi mo? We should set an example to our constituents as we represent our community, most especially with the youth who are watching really. Ay, yung mga kabataan, sinisira niyo yung buhay. Dahil wala kayong pakialam sa pulburon. Yung presidente niyo, bangag. Yung mga araw-araw na mga kabataan na nakakabili ng mga murang pulburon, 3-5 na lang yata ang pulburon. Hindi ba yan kayo, ikaw, Abalos, na naaalarma sa mga batang yan na napapanood, nakikita sa bawat paglabas ng bahay nila na nagkakaroon ng pulburon dealing sa mga kanto-kanto dahil wala nang takot dahil mismo ang presidente ninyo ay bangag. Ano, you talk about mura-murang ganyan? Yung sinabi ni Baste na ano sabi ni Baste dito? Okay, tingnan natin. Dali na hamon niya yung amo mo na si Romualdez. Okay. Ano sabi ni ano diyan ni Baste? Yung paghahamon niya kay Romualdez na yung tungkol sa ayuda. Okay? Na pag namigay ka ng ayuda, dapat pag namigay si Romualdez ng ayuda, dapat hindi nakalagay yung pangalan niya. 'Di ba? Yung Bisaya lang yan. Pero sabi ni Baste doon, hinahamon kita. Magpakitang gilas ka nga at mamahagi ka nga ng ayuda, ng mga tulong. Okay? Hinahamon kita. Pag may baha dyan, may sunog, okay, magbigay ka ng ayuda, walang pangalan. O, nagagalit kayo kasi totoo naman dahil tinawag ni Baste na scammer o scam si Kuting. Anong kadyutahan yan? Ano pa sabi mo, Abalos? We should avoid using vulgar and abusive language. Okay, sige, hindi ako gamit. Huwag ka ng ina mo 100 million times. O, vulgar ba yan? Lambing yan. Jutang ginimis mo. Yan ang lambing ko eh. Yan ang definition ko ng lambing eh. Mga yawa mo. O, vulgar ba yan? Lambing yan. Parang I love you. O, ayaw mo ng vulgar, abusive language? Eh, mga buwaka ng ginis, mga jutang ginis, mga jindot. O, yan, lambing ko sa inyo. Ano, papagurgur nyo ako? Papatay nyo ako? Mga hayop kayong mga manggugurgor. O, bago nyo ako magurgor, kayo muna magurgor dyan sa mga pwesto nyo. Andyan na, men and women in uniform, patakbo na sa inyo. Parating na. Malapit na. Ano sabi mo, Abalos? We can always communicate our opinions with civility. Tanginan nyo, we can always communicate our opinions with civility. Yung pagbabayad mo ng trolls, kayo ni Lisa, kayo ni Tambalos, lahat kayo mga impacto kayo. Yung pagbabayad yun ng trolls, civil ba yan? Yan ba ang tamang komunikasyon? Underground. Ang hilig nyo mag-underground. Ang hilig nyo mag-backdoor. Ang hilig nyo sa mga illegal. O anong laban ko dito? Yung account ko na pinabagsak nyo. Tanginan nyo 2 Facebook yun hayop kayo may 1 million yan Pero okay lang yung palangga. Ang alindog ko kumakabog pa rin. O kita nyo, yan ba? Yan ba ang pag nagbigay kami ng opinion dito? Wala kayong pakialam kung ang mura namin dito ay lambing. Na mga buwaka ng inon kasi mas mabuti pa nga yung natanggap ninyo kasi natanggap ng mga taong bayan, gutom. Mas gusto pa yata ng mga taong bayan na may nagmumura sa kanila pero nakakakain sila. Kayo, nilalamon nyo ang para sa Pilipino.